Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Medyo maingay mga kaibigan, lalo na tayo dito ay nasa highway po. Dito na naman tayo sa ating sa usapan na po na tungkol sa ating mga manok na medyo nakakatulong sa ating, kung nakakatulong man, lalo na sa mga baguhan. Pag-usapan natin dito mga kasabong ay kung paano natin maidevelop yung mga palo ng ating manok po, yung alaga nating manok mga kaibigan. Kasi pag yung stag lang mga kaibigan, katulad ko dati, may manok ako na sweater talaga kay Sir Biboy. Kung isabong ko, mayroon naman siyang palo. Pero nung na-ensayo ko siya, talagang lumalabas po ang palo ng manok. Kailangan talaga mga kaibigan na magawa ka rin ng exercises o stretching man para lumalabas talaga yung mga palo ng ating mga manok po. Ito naman sa atin ay hindi naman tayo na talagang malakas o na po yung mga palo nila, yung maraming palo. Sa atin lang ay palabasin natin ang mga palo ng ating alagang manok po. Number one po, kailangan para lumalabas yung mga palo nilang lumalagitik po ay kailangan muna nating palakasin ang kanilang mga pakpak po. Kasi yung mga pakpak mga kaibigan, yun ang nagdala ng balanse po. Pag pumapalo isang manok, kung mahina ang pakpak ay siyempre mahina din yung palo kasi alanganin siya. Kasi hindi niya madala yung pagtimbang ng kanyang katawan po. Hindi naman pwedeng pumapalo lang siya na walang gamit sa pakpak. Kaya kailangan kung tayo ay nagbigay ng mga exercises para lumalakas yung mga palo nila na maraming palo, palakasin muna natin yung mga pakpak nila po, katulad ng stretching lang, yung anuhan mo yung medyo hilain mo na pabigla po yung pakpak nila, yun ang pinaka kasi biglaan yun mga kaibigan, kasi yung mga paghila mo ganun paibaba, pataas, hindi pa baba po, pataas para masanayin nilang hilain pa bilis yung nila pakpak. Yun ang pinaka isang parang stretching lang sa manok yun mga kaibigan. Ito na may pinakasimple lang sa akin lang yun. Kung sundin pwede rin, kung hindi okay rin man. Isa rin yung mahaba yung dapuan nila, mahaba yung pataas yung dapuan nila. Yun, isa din yun kasi ang manok pag talagang medyo matataas yung dapuan nila ay talagang maano yung lakas ng kanilang mga pakpako. At saka itong fly pin, lalo na pag ang ginagawa mong fly pin ay alanganin sa dapuan nila na parang umiikot sila para makadapo lang doon, yun maganda din yun. At saka yung yung ka ng talagang talian nila, maganda yung talagang medyo mataas yung dapuan nila kasi nasanay sila, marunong na sila magtimbang sa sarili nilang katawan. Madali na yun kasunod ng mga palo doon. At saka itong itong number one naman para lumalabas talaga yung palo, itong stretching po. Stretch nyo doon sa pinaka-end, pinaka-tip sa kanyang pinaka-end na ma-stretch yung paa para extended yung pagpalo nila. Parang talagang i-stretch talaga para umabot dun sa gusto nilang paluin. Saka malakas yung ganun. Kaya nakakatulong talaga yung stretching ng mga paa ng manok, yung hilain mo pa sa likod sa kanila. Yun. Bago ka mag-scratch box, yun ang gawin mo. At saka, napakasimple lang po. Tuwing hapon, 2 o'clock, mag-scratch ka. Patuhan mo ng mga crackcorn, kahit 5 minutes, 5 to 10 minutes lang. Nako, ang manok dyan, mag-iba ang palo po. At saka nakatulong din yung exercises, lalo na yung mga kahig na pabayaan mo lang na may pang din ka na manok na para siya. Hindi yung kahig na yung talagang anuhin mo yung mga paa nila po, talagang mag-cycling po. Yun, isa yun. Bago ka gumagawa ng exercises, mag-stretching ka na yung ilahin mo yung mga paa nila papunta sa likod nila. Kasi maganda yung mga kaibigan.
pag ginagamit mo yung stretching, ay extended talaga ang palo ng manok. Malakas. Saka mabilis yung tinatawag nilang phantom growth. Lumalabas yun pag ginaganon mo yung manok mo. Napaka-importante po itong scratch box. Lalo na pag ang nilagay mo sa scratch box mo, medyo mabigat-bigat yung mga ng cracorn, yung cracorn, yung mga mais, yung kanilang mga yung balat nila. Hindi mo yun, yung iba talagang kinukurtihan na po, kinuha yung mga medyo mabigat na parang buko dun sa dulo ng pakpak ng mga mais. Huwag mo kunin yun para mabigatan silang kasi naman itong mga manok, pag scratch box mo yun, medyo medyo light lang ang timbang nung katulad ng dahon ng saging. Parang walang bigat silang maramdaman sa kanilang mga paa. Di naman parang magliparan lang yung di katulad yung buong balat talaga ng mais. Pwede yan, pero kung kung wala, pwede na rin yung mas maganda talagang sa kadamihan mo. Kasi parang mabatak yung nila parang medyo yung mga muscle nila dito sa parang lumalakas talaga kasi experience ako niyan yung manok na cervivoy. Nakita ko, isabong ko, parang wala lang. Umaano lang yung natural lang na palo, pero nung na-scratch box ko siya, grabe yung paramihang lang palo lumalabas po. Totoo yun. At saka ito talagang tayo pagpalabas tayo ng palo ng manok, napaka-importante doon. Sabayan mo ng vitamins mo, kahit na mga vitamins lang na kahit honey lang, parang siya mag-trigger din doon sa lakas niya at saka ng palo. Kasi kung ang manok, kung tinitrain mo siyang palabasin mo ng palo tapos wala kang vitamins na binibigay, siyempre yun, medyo tumatamalay yung katawan nila. Kailangan mayroon ding vitamins para ma-enhance. Kasi kahit lang, itong honey lang, napakaganda na po nito. Yun. Kasi naman pag palabas tayo ng palo ng manok ay kadalasan, karamihan ay maglaban tayo. Pwede naman natin hindi ilaban, naglabasin lang yung palo nila na maramihan at saka talagang accurate na palo. Yun, lumalabas yun, lalo na pag pinakain mo na ng masasarap na pagkain, yung mga halo-halo na, talagang lumalabas, kusang lumalabas yun. Siyempre, lumalabas dahil sa yung ginagawa na mga training, kahit mga light training lang, box lang ng 2 o'clock in the afternoon, 5 minutes lang, sahan mo ng mga crack corn dyan, ay talagang gumaganon, lalo na pa bangan mo siya ng inain, lagay mo slimber, grabe kung kumakahig yung mga manok natin, talagang doon ang umpisa na lumalabas yung mga palo, yung mga lumalagitik na palo, lalo na pag may ensayo mo na siyang makahig, kasi yung kahig mga kaibigan, papalakas yun sa kanilang mga binti dito. At saka kung mapalo na sila, lalo na sa bayan ng scratchback, ay talagang nandun na yung accuracy ng palo. Yun. Pagkatapos doon na na siya, ma-scratch box mo na stretching mo na, nakahig mo na ng kunti, doon ka ipaano mo yung catch ka. Pag ang manok, mga kaibigan, lumilipad, pumapalo sa ere, pumapalo na may galit yun, pwede na yun kung gusto mo ilaban yung mga manok na yun. At saka madali mo ng kondisyon yun. Kasi hindi ka na hindi ka na ma-worry kung palo ba ito o hindi. Alam mo na yun kasi tinitrain mo. Tapos sinabayan mo ng vitamins. Pag kondisyon ka na, madali na lang. Hindi ka na mahirapan pang kung ano mang ipagawa mo. Talagang magawa niya. Sa kanya na lang dyan, mga kaibigan, yung instinct ng mga ilag. Kasi pang manok, pag makondisyon mo, kusang lumalabas yung mga nila, yung mga ilag nila, yung mga side step. Nako, lalo na pag makuha mo yung nila, yung sharpness, yung mag-pick talagang manok. Yung imti ang manok na mag-pick talaga siya, nako, mahirap talunin yun, mga kaibigan. Matalo man kasi, alam mo na, itong laban, di mo talaga ma-judge ito. Ito'y mahiwaga. Pero pag sabayan natin ng mga ganong klaseng conditioning, exercises, mental conditioning, labas yung magagandang palo at saka lumalagitik po. Yun naman talaga ang hinahangad natin sa ating mga alagang manok na may mga palo talaga. Kahit nga ang manok na di masyadong magaling,
basta may mga palo siya, may palo siya, ay siguradong may tendency mananalo ang manok natin. Kaya nga yung reaction natin doon sa 80% conditioning, 80% ang tari, 20% ang conditioning, totoo yun. Kay Master Lancy yun. Kasi pag walang tari ang manok, mahirapan ka. Kung conditioning, nandun na yun. Pero ang manok, kahit hindi mo i-condition, medyo talagang manalo ang manok dahil sa tari po. Yung 80% na tari, 20% na conditioning, sa akin ay sangayon ako dyan. Pero naman, talaga naman ang manok, kailangan din natin i-condition. Talagang gawin natin ang lahat para magiging successful ka rin bilang isang magmamanok na obligasyon mong turuan o palabasin yung mga palo nila. Yun lang naman ang susi ng ating panalo po. Pag tayo na may maglaban, kailangan gawin natin ang lahat para manalo. Pwera lang sa mag-cheat tayo. Gusto natin maginoong sa bungiro lang po. Ito lang ating may share sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.